Isang mag-aaral mula sa Ramon Magsaysay High School na kabilang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa National Capital Region, ang patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Sa murang edad, nakamit niya ang mataas na karangalan bilang grade 9 student. Isang kwentong sumasalamin sa sipag, determinasyon at sa mahalagang papel ng suporta mula sa pamahalaan. Tunghayan kung paano naging susi ang 4Ps sa paghubog ng kanyang pangarap at tagumpay. Dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Before po kami maging beneficiaries ng 4Ps, our life was really hard. Minsan po nagigipit po kami since hindi po enough yung sahod ng dad ko po. And naiintindihan ko naman po yun kasi nakikita ko po yung sacrifices and hard works po ng parents ko just to make a budget and para po mapagkasya po yun sa amin. Sa sulok ng Kamaynilaan, may mga pangarap na pilit inaabot, baon ang pagsisikap. Dito sa Santa Mesa, Maynila, nakatira si Cherry Ann Bruce, isang estudyanteng patuloy na nakikipagsapalaran sa kabila ng kahirapan. Isa siya sa mga mag-aaral sa Ramon Magsaysay High School na nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Cherry Ann B. Bruce, may mataas sa karangalan. Nito lamang Marso, tumanggap siya ng mataas na karangalan sa araw ng pagkilala o Recognition Day sa kanilang paaralan. Panganay si Cherry Ann sa 3 magkakapatid. Messenger sa isang kumpanya ang kanyang ama, ngunit hindi sigurado ang trabaho. Pagka nagbabawas ng tao, raffle, kahit gano'n siya katagal. O sino yung mabunot? Sabi ko mag-break ka na laman, nagbubunutan. Nag-aano siya ng mga 8,000 pag walang Kumakasya na sa isang kinsenas. Pinagkakasya po. Minsan pag nangihiram ako dun sa sister ko, pantapal. Minsan pagka yung bayarin ng kuryente, ikaw muna, pagdating ng sahod, papalitan ko, babayaran ko. Miski yun sa tubig. Ngunit kahit maraming pagsubok sa buhay, hindi kailanman hinayaan ni Audrey at ng kanyang asawa na magutom ang kanilang mga anak. Sagana sila sa gulay. Kasi, pag may tirang langka, yan ang ulam natin, luto. Yung laing, may gatang tira, yaan. Pag may puso tira ulit, ganun po ulit. Sa pagkain, wala po kami problema. Sa totoo lang, ang gastos nito. Sa school. Okay naman po kasi lagi siyang kasali sa activities. Kaya lang yun magastos. Kaya pag nakakatanggap ako ng grant, matik yung sinisave ko po yun. Sa kabila ng limitadong kita, pinagsisikapan nilang maitaguyod ang pamilya. In case na mawala ako, pagka kailangan nila, meron sila makuha sa pag-aaral. Kasi ang hirap ng buhay, katulad ko, hindi ako nakatapos. Sabi ko ngayon sa kanila. Pag nakatapos sila, kahit saan, pwede sila mamasukan. Okay. Sa kabila naman ng proteksyon ng mga magulang ni Cherry, hindi pa rin maiiwasan ang problema sa paaralan. Nabubuli po ako kasi dati po kulang po yung school supplies ko. Nangihiram lang po ako sa classmates ko. So, minsan po nahihiya ako pero no choice po ako kasi naman wala po akong masubmit, wala po akong magawa. Kailangan ko po talagang humiram. Tahimik na dinadala ni Cherry Ann ang mga pagsubok na ito. Kapag may nambubuli po sa akin, sasabihin ko po siya sa mas nakakataas sa akin para sila po yung mag-create ng way para ma-stop po yung bullying. Kasi alam ko po na kapag gumanti ka po, mas lalo po nilang gagawin. Pag nakita po nila na may pake ka, parang lalo ka po nilang aasarin kasi yun po yung na-experience ko. Kaya di ko po sila papansinin pero hindi po nila alam nagsumbong na po ako sa teacher. Kasi dati nabully to nung grade 1 niya. Kaya buti may bullying act na Diba po. po sa FDS din, merong Meron nga po dito yung binigay niyo po ito. Binabasa ko lagi ito pagka maganda po siya.
Ngunit natutunan niya kung paano harapin ang takot at ipaglaban ang sarili at maging kumpiyansa sa kaya niyang gawin bilang magaling na estudyante na hindi naman lingid sa kaalaman ng kanyang guro. She excels well in her studies. No, in fact, just recently, she gathered a high grade that qualified her as with high honors. So ang kanya pong general average ay 95, which is a hard feat considering na 1,000 plus ang estudyante sa Ramon Magsaysay. At ang mga subjects po dito ay hindi rin po basta-basta, kaya kinakailangan talaga ng matinding dedikasyon sa pag-aaral na ipinakita ni Cherry bilang estudyante. Isa rin si Cherry sa mga pinagkakatiwalaan sa mga gawain sa klase. Marami din siya na pinagkakaabalahan na extracurricular activities, pero not in any way ay nakahadlang sa kanyang pag-aaral. Malawak ang kanyang social circle dahil marami siyang sinasalihan sa paaralan at kilala siya bilang isang maaasahang kaibigan at kaklase. Cherry has been a very great friend. Si Cherry ay isang leader rin sa mga groupings namin and kaya-kaya niya po na gumawa ng mga PowerPoint presentations, mag-recite well during our class observations. Makikita mo po talaga yung potential sa kanya when it comes to journaling po talaga. And she's one of our best student in journalism since siya po minsan lagi yung highest sa amin. Sometimes po sa mga tests, quizzes, and especially po sa periodic exams po namin. Isa po siya sa mga taong talagang maaasahan mo po sa lahat. Super bait, understanding, at laging handa po tumulong sa lahat. Like yung mga projects po namin, lagi po siyang nandyan. Tuloy naman ang suporta ng opisyal ng Ramon Magsaysay High School sa mga estudyante at mga aktibidad para sa kanila. Mga gawain namin dito, hindi yung matapos lang. We do things with quality, with good plans. Kaya most of the time, we are successful with our activities. Meron kaming strong meeting, we have a scheduled program. And then we see to it, we follow the program and the plans. Dahil sa dedikasyon niya sa pag-aaral at angking talino at talento, napili si Cherry bilang isang exemplary child ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa National Capital Region. When 4Ps arrived, I can say that my needing as a student became kind of enough since my parents prioritized our studies more other than other stuffs. So, thankful po ako kasi from nanghihiram sa iba just to make a output and to pass it to our teacher. Ngayon po, minsan po sobra-sobra na, kaya ako naman po yung namimigay sa iba. 4 na taon nang tinutulungan ng 4Ps ang pamilya ni Cherry. Siya at ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay monitored children ng programa. Nag-start sila ng 2022. So ngayon ika-4 na taon na nila sa programa. So nasa transition na sila ng middle phase po. Doon na po yung papasok yung ano na sila dati sa ngayon. So marami na rin po natutunan si Audrey, yung mother po niya sa pag-attend ng 4Ps po, no? Consistent din po si Cherry na with honor po. So 3 po yung monitor child sa kanila. Super helpful po ng 4Ps program sa family po namin. Na-help po nito yung family namin sa everyday lives po namin. And mas nagiging masaya po kami kasi alam po namin na matutustusan po ng parents namin yung future and yung pang-araw-araw po naming buhay as a family. Higit sa pinansyal na tulong, nagbibigay din ito ng gabay sa mga pamilya. Na-help po ako nito not just in my studies but also in our life as a family. Sa studies ko po, na-help po ako nito for my baon or pandagdag baon po, pambili ng school supplies and other stuffs. And because of this po, mas nakakapag-focus po ako sa studies ko kasi alam ko po na meron po akong magagamit while I'm studying. And because of that, mas nagiging persigido po ako. Ginagawa ko po siyang inspiration para matupad ko po yung dreams ko. Mahilig siya magbasa. Opo. Tapos pag may question siya, pupunta siya dun sa pamangking kong isa. Tatanong siya kung ano yung ibig sabihin pag malalim masyado.
I want to be a doctor to help people. Kasi hindi po maganda yung experience ko sa hospital, especially po kapag public, hindi po maganda yung treatment, ganon. So, I want to be different. I want to inspire others also, na hindi po porket mahirap ka, wala ka na pong mararating, wala ka na pong patutunguhan. Masasabi niyang malayo at bako-bako pa ang daang kanyang tatahakin, ngunit hindi ito hadlang sa kanyang mga adhikain. Masabi ko pong mahirap siya, lalo na po sa ginagalawan ko pong place. And ginagawa ko pong inspiration yung poverty na nakikita ko to pursue my dreams. I want you guys to make the poverty your inspiration. Hindi po hadlang ang kahirapan kung gusto mo talaga yung ginagawa mo and persegido ka talaga and gusto mong maabot yung dreams mo. Ang may iwan ko po sa inyo is gamitin niyo po ng tama. Huwag niyo pong sayangin yung chance na meron pong tumutulong sa inyo. Instead, iabot niyo po yung dreams niyo and do your best. Para in the future, once you achieve your dream, pwede niyo pong ibalik naman sa iba. Sa gitna ng sakripisyo na araw-araw niyang nakikita sa mga magulang, may nais siyang iparating sa mga ito. I will help you until makayanan ko na mas may ayos yung life natin and makapagpundar ako ng, sabi ko sa inyo, yung dream house natin and magawa ko yung sinasabi ko sa inyo na help ako sa iba nang walang hinihiling na kapalit and tutulungan ko yung other siblings ko para maging proud kayo sa aming tatlo. Mommy, thank you sa lahat ng sacrifices niyo ni Dad para lang matustos niyo kaming tatlo. All the sacrifices, the hard works, just know that those are deeply appreciated and seen by the three of us. Love namin kayong dalawa, anak. Hanggang dulo. Tunay na libre lamang mangarap, ngunit hindi ito madaling abutin. Sa likod ng bawat tagumpay ay mga kwentong puno ng pagsubok. Ngunit sa tulong ng pamilya, komunidad, at mga programa ng pamahalaan, unti-unting umaangat ang mga pangarap. Isa si Cherry Ann Bruce sa mga kabataang patuloy na umaakyat sa hagdan ng tagumpay. At sa bawat hakbang, bitbit niya ang pag-asa hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Ang tulong ngayon ay pag-asa ng bukas. Sa bawat tagumpay ng kabataang Pilipino, na ipakikita na ang tamang suporta at pagkakataon ay may kakayahang magbago ng buhay. Ang kwentong ito ay paalaala ng edukasyon kapag pinangalagaan at sinuportahan ng pamilya, paaralan at pamahalaan ay magiging tulay tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sapagkat kapag ang isang bata ay nabigyan ng pagkakataon, buong bansa ang nakikinabang. Naway nakapagbigay po kaming muli ng aral at inspirasyon sa araw na ito. Ako po si Bianca Piedad Tamunong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Subaybayan niyong muli sa susunod na Martes ang iba pang kwento ng pag-asa at pagbabago.